Marami na ang nagsisisi sa hindi nila pagbili ng Bitcoin noong ito pa ay wala pa sa $1,000. Marami rin ang nanghinayang kay Ethereum noong ito ay wala pang $100. Pero ngayon, may bagong pangalan na naman sa listahan ng mga crypto na posibleng pagsisihan ng marami sa mga susunod na taon. Ang tanong po ngayon ay simple lamang. Si XRP na nga ba ang susunod na sana nag-invest ako? Ayon sa mga eksperto ay posibleng mangyari ito. At kung pagbabasihan natin ang mga galaw ng market, ang mga bagong development at mga opinyon ng mga kilalang analyst, mukhang may mabigat po na dahilan kung bakit lumalakas ang kumpiyansa sa kinabukasan ni XRP. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, bakit nga ba sinasabi ng mga analyst na posibleng matapos na ang panahon ng cheap XRP? Sa ngayon ay naglalaro po si XRP sa presyo na $3. Kahit bumaba po siya ng 5% nitong nakarang linggo ay hindi po maikakaila na lumipad siya ng 31% sa loob lamang ng isang buwan. Sa buong taon naman ay halos 500% ang kanyang itinaas. Ibig sabihin ay kung bumili ka ng XRP isang taon na ang nakakaraan ay halos 5 beses na ang tubo mo or kinita mo sa iyong investment. Dahil po sa performance na ito ay maraming analyst na ang nagsasabi na ang panahon ng murang XRP ay maaring patapos na. Sa madaling salita ay hindi na magtatagal ay maaari nang marinig natin ang mga katagang sana bumili ako ng XRP dati. Ano naman po ang sinasabi ng mga kilalang personalidad sa XRP community? Meron pong isang prominent personality sa XRP community na kilala sa pangalang XRP. Ang nagsabi sa kanyang tweet na hindi magtatagal ay mapapatingin na lang daw ang marami sa chart ni XRP at magsisisi kung bakit hindi po sila bumili ng mas maaga. Para sa kanya ay nasa harapan na ng mga investors ang opportunity, pero baka malate na ang karamihan kapag nag-umpisa ng sumabog ang presyo nito. Bukod kay XRP ay may isa pang kilalang pangalan sa industriya na nagbigay din ng kanyang opinyon. At siya naman po ay si Ginong Eduardo Farina na nagsabi na kapag tuluyan ng nakawala si XRP sa anino ni Bitcoin at nagkaroon na ito ng sariling narrative, asahan daw natin ang pagsabog ng kanyang presyo. Paano kung maabot ni XRP ang $1,000? Posible ba ito ayon sa isang macro strategist? Isa po sa mga pinakamatamang na prediction galing kay Jake Clover, isang macro strategist. Ayon sa kanya ay posibleng umabot daw si XRP ng higit $1,000 sa hinaharap basta't ma-fulfill nito ang kanyang mga use case lalo na sa global settlement infrastructure. Kung iisipin natin ay parang imposible. Pero kung isa sa alang-alang natin ang lawak ng gamit ni XRP sa loob ng Ripple network, ang kanyang koneksyon sa stablecoins tulad po ng RLUSD at ang tumataas na bilang ng mga tokenized assets sa loob ng XRP ledger, makikita po natin na hindi ito basta hype lang kundi may matibay na basihan. Ano naman po ang sinasabi ng mainstream media tungkol kay XRP? Kamakailan lamang po ay noong August 2 ay inilathala ng USA Today na si XRP raw ang pinaka-smartest crypto asset para sa mga gustong mag-invest gamit ang $500 na budget. Ibig sabihin ay kahit maliit po ang capital mo ay may malaking potensyal na balik ito kung maayos ang pag-timing at kung meron kang patience. Ikinumpara pa ito sa traditional investments gaya po ng S&P 500
na ang $500 investment ay maaring magbigay ng $50 lamang kada taon. Samantalang si XRP ay may mas malaking potential gain. Pero syempre ay kasama po rito ang risk at saka volatility. Bakit po patuloy pa rin ang mga hindi naniniwala kay XRP? Sa kabila ng lahat ng positibong analysis at saka developments, ay marami pa rin hindi naniniwala kay XRP. Mula pa noong taong 2022 ay tinatawag pa nga ito ng CNBC host na si Ginong Jim Cramer na Giant Con, habang nasa 0.38 pa lamang ang presyo ng XRP. Pero ngayon ay tumaas na ito ng mahigit 790% mula noong naglabas po ng matinding pahayag si Ginoong Jim Cramer. Sa kabila po ng mga achievements ay tila nasa disbelief phase. Yan, nasa disbelief phase pa rin daw ang market. Ito raw ang yugto kung saan ang presyo ng isang asset ay nagsisimula ng umatras ng tuloy-tuloy habang ang ibang investors ay nananatiling nagdududa. Kapag nagkataon na magkatotoo ito ay baka nga isa na naman ito sa mga pagkakataon na mapapailing na lang tayo at sasabihin sana nag-invest ako. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts na may maliit na kapital pero gustong pumasok sa crypto, ang mga balitang ito tungkol kay XRP ay napakahalaga. Una ay ipinapakita nito na kahit maliit po ang puhunan ay may pagkakataon tayong makakuha ng malaking gain kung makakahanap po tayo ng tamang project na may tunay na use case at saka real world utility. Pangalawa, dapat po nating isaalang-alang ang mga timing sa pagbili at wag lang po tayong makinig sa mga nambabash ng isang coin. Tulad nga ng nangyari kay XRP, mula sa tinatawag po na scam, ngayon ay tinitingala na ng mainstream media bilang smartest crypto to buy. At pangatlo, dapat po tayong maging bukas sa pag-aaral at pagbabago. Ang crypto market ay mabilis pong magbago, kaya ang pagiging updated ay isang kalamangan. At ayan, bilang panghuli, para po sa akin ay malinaw na si XRP ay hindi po basta-basta crypto project. Matagal na itong nariyan at kahit maraming pinagdaan ng pagsubok ay patuloy pa rin itong umaangat. Ang pagkakaroon nito ng sariling ecosystem, real-world adoption at suporta mula sa media at mga analyst ay sinyales ng matibay na pundasyon. Pero gaya po ng lagi kong paalala, kahit gaano po kaganda ang potensyal ng isang coin ay dapat pa rin po tayong maging maingat. Gamitin natin ang tamang strategy, wag po tayo mag-all-in at lagi pong mag-research. Ang tanong ngayon ay ito, kapag tumaas na talaga si XRP at napasama po siya sa listahan ng mga high-performing assets, ikaw ba ay isa sa mga naghintay o isa ka sa mga magsasabing, ayan, I wish I had some? Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.